mga kuya, mga ka-59, mga MCAPS riders dyan. Shoutout po sa inyong lahat. Good morning, good morning. Ayan, biyahe na tayo, no? I-meet natin yung tropa sa may Bacoor, Cavite. Isim Bacoor, Cavite. At kami ay sabay-sabay magbiyahe papuntang Tracy Martires. So, time natin is, yun nga, ngayon po ay 5:30 na ng madaling araw, no? Ngayong March 8, 2026, na kung saan medyo makulimlim ang kalangitan at medyo madilim pa, no? Ganun pa man, sana hindi umulan para maging maayos yung biyahe ng mga kasama sa biyahe natin ito. So, shoutout sa ating mga kasamahan, no, sa MCAPS Western District. At ito ay first mission, bagpas hindi ko naman din inobliga lahat na sumama or mga sumama dahil ito ay charity. So, yun nga, alam naman natin na sa MCAPS is ang layunin ay road safety, no, and security. Bagpas isinasalay natin dito yung pag-charity, yung ginagawa nating isang advokasya na kung saan sa pagtulong sa ating kapwa. Na tayo, bagkos matagal tayo nakahinto sa stoplight, ngunit nakita natin na talagang dahil ngayon nga ay madaling araw pa lang, medyo maluwag pa yung kalsada, talagang mayroong mga riders or mga driver na tumatagos talaga kahit na stop pa yung stoplight, no? So isa yan sa dapat na mai-apply talaga ang disiplina sa mamaniho sa kalsada, na kung saan yan ang isang layunin ng MCAPS, na ituro yung tamang safety or ituro ang tamang disiplina pagdating sa pagmamaniho or pagtatakbo sa mga kalsada o sa mga lansangan. So, bagkos, yun na nga, katulad nitong ating mission ngayon or gagawin ngayon ay atin tayo ng charity event na ito'y dadaluhan ng iba't ibang grupo, no? So, ganun pa man, samahan nyo ako at panoorin nyo sa Kuya Isko Official yung kabuuan ng video ng mga gagawin natin doon sa mismong event. Kasi dito sa channel ko na ito, sa Gwapong Biyahero TV, ay ang makikita nyo dito yung mga biyahe lamang natin o yung mga dinadaanan natin. At yung sa Facebook naman ay dito na inyo mapapanood lahat yung ating activity. Lahat-lahat po na yon, halo-halo na yung content natin dito sa Facebook. Pero sa ating YouTube ay dalawa po yung ating channel, Kuya Isko Official and Gwapong Biyahero TV. At yun nga, dito sa Gwapong Biyahero TV, kaya siya biyahero dahil more on biyahe po ang ating mga upload dito. Kaya mapapanood nyo dito. Pagkusod di tayo gano'n nakapag-upload dito mga nakaraan kasi nga wala tayong biyahe. Right? So yan, stoplight muli tayo. Stop tayo.
Parañaque. 74 Salar, pag-teacher sa Delicia Parañaque po, translation. Alright, yan, go na tayo, no? Sabahan tayo ngayon ng Pablo Ocampo Street sa may area ng Maynila, no? At ito, kakaliwa tayo dito sa Osmeña Highway para tayo ay patungo ng Cavite area na kung saan nga sa Bacoor, Cavite yung ating mga tropa mag-antay sa atin or magkita-kita yung ating ibang kasamahan. Okay, Osmeña Highway na po tayo, no? Stop na lang din uli. Yun. Doon na kaagad. So, medyo madilim pa ang ano talaga, ang lugar, ang ano, umaga ngayon, no? 5:30 pero madilim pa siya. Pero ganun pa man, ganun po pag nasa advokasya tayo. Yung binabaybay natin, Osmeña Highway, kakanan tayo dito sa EDSA, no, patungong Baclaran ito. Kasi ang daan natin ngayon, dito lang tayo dadaan sa may Parañaque, sa may Dunggalo.
So kanina hindi tayo nakapagsalita dahil ay napakalakas ng hangin, no? Hindi natin marinig yung ating mga sasabihin. So ngayon po ay araw ng linggo, nakakatuwa at marami tayong mga nakikita, mga nagja-jogging. At mayroon tayong mga dadaanan ngayon sa may area ng Cavite na kung saan yun yung mga magagandang tanawin sa may parte ng Tansa. Kaya abangan nyo po mga susunod nating video dahil makikita nyo po yun. Magandang tanawin po. Okay, so ayan, malakas muli ang hangin kaya mag-music muna tayo. No? Andito na tayo ngayon sa may tramo, kung tawagin dito, Pasay na po ito. Okay, so ito yung patungo ng airport, no? Airport Naiya. Yung pakaliwa sa dulo na ito, yun yung Naiya 3 or Airport Terminal 3. Or yung pakanan naman, yan yung 1 and 2. Yung pakanan. So nadulong-dulo nito. So bagpos tayo po ay handaan natin sa may Donggalo, no? Sa may Paranaque papuntang Bacoor, Cavite. Diyan handaan natin kasi dumaan ako minsan doon sa C5 extension. Okay naman, walang traffic, kanya nga lang parang medyo malayo siya ng kaunti. Bagpos walang traffic talaga. Dito naman, ito kasi yung pinakamalapit at pinaka-original na dinadaanan talaga mula pa noon. Kanya nga lang, matraffic kasi itong area na ito, yung daanan na ito, kung medyo mananghali na ng kaunti kasi ito po'y talagang main road o kaya national road, daanan ng mga jeep. Kaya matraffic dito. So yan, stop, no?
kalsada, mayroong ano, mayroong biyak. Yung tugtungan ng kalsada, mayroong biyak. Pwedeng mag-shoot yung ano, yung gulong ng motorsiklo. Delikado. So, diretso tayo, yun yung kaliwa, yun yung Terminal 1 and 2. So, dito handa natin sa may Paranaque. Dito, kaliwa tayo dito sa Quirino Avenue. So maraming Quirino, no, mga kuya, mga biyahero. May Quirino sa Quezon City, Novaliches, may Quirino rin. Okay, ayan, uwian na sila. So maraming Quirino. Ito naman, Quirino Avenue din. Patungong Cavite po ito, patungong Cavite. So yun, ito yung pinaka main road talaga, pinaka national road na kung saan dito dumadaan yung mga jeep na biyaheng Paranaque, Baclaran. Yan. So medyo mananghali na ay matraffic na talaga rito dahil nga sa mga jeep. Yun po yung situation dito sa kahabaan ng Quirino na ito. Madadaanan natin dito yung na yun. Kita nyo po, naka-ulit-ulit na announce na yung mga maingayan tambutso ay dapat i-manage na, no? Pero nakikita natin, mayroon pa rin talagang mga motorsiklo na mayroong hindi nasunod, no? Mayroong walang pakialam sa mga announcement. Kaya hindi talaga tayo magtitino dahil yung mga policy ay hindi pinapansin ng ibang mga kababayan natin. Okay, yan. Tumawid lang tayo ng Sukat Road. Dito sa pating ito, ito yung Dungalo area, no? At sana walang traffic dito dahil minsan mayroong mga parada ng ganitong oras o kaya may mga fun run. Pag may mga ganong activity is lalong nagkaka-traffic dahil sinasarado yung kalsada. So sana wala, para dire-diretso tayo dahil ang aming time ng meet up sa may Bacoor, Cavite is 6 o'clock hanggang 6:30. So siyempre pag hindi tayo mabot ng 6:30, alis na yung mga tropa, biyahe na yon. So ganoon pa man, dahil tayo ang lead man, dapat makakarating tayo bago mag 6:30.
para sabay-sabay tayo sa pag-usad. So kanya nga lang siyempre lahat na kasi kami ay may mga pinanggalingang lugar na malayo-layo. So kaya kahit pa paano yung antabayanan, yung antayan ginagawa po natin. Kaya doon sa 6 to 6:30 yun po ay target time lang, waiting time. Okay, nasundan na naman natin yung maingay na inbox. Dito sa area na to actually, mayroon akong experience dito. Sobrang matagal na. Siguro mga mahigit 10 years after na, no? 10 years mahigit na. So, mayroon tayong experience dito na nakursunada tayo sa daan. At hindi niya tayo pinapalusot. Ginigiri-girian niya tayo hanggang sa binabaan niya tayo. Gusto niya tayo paluin ng buti ng emperador na kung saan berbit-bit nila. Dalawa silang magkaangkas. Ngunit hindi tayo pumatol. Hinayaan lang natin. Hindi tayo sumagot. Hinayaan lang natin. Hindi tayo nag-react. Pero nasa isip na natin kung anong gagawin. Oras na pag ihampas niya sa akin yung bote ay bubundulin ko siya ng motorsiklo natin. So bagkos hindi naman din niya pinalo dahil nga hindi tayo nag-react. So walang nangyari na masama. So sabi nga hindi po ikakababa ng ating pagkalalaki ang hindi pagpatol sa mga taong walang tamang pag-iisip, no? Kasi kung tayo ay papatol doon sa mga taong ganun na mga maiksi ang pag-iisip, no? Or nangungursonada lang, ay imbes na sa maayos tayo, nagkaroon tayo ng problema or mapapahamak pa tayo. Okay, so kaya minabuti ko na talagang hindi na tayo react. Okay, so na yan, dito na tayo sa may palengke, no, ng Paranaque. Bagkos ito ay matraffic talaga itong area na to pag medyo mananghali na dahil nga palengke po ito. So nakita nyo ngayon medyo matao na siya. Alas 5:30 na, magsisikas o'clock na. Matao na siya dahil nga maraming namimili. Alright, so yan, nalagpasan natin yung palengke. Yun ang kaibahan dito sa National Road kung saan ay hindi ka ganun makapagpabilis kaysa doon sa C5 extension na kung saan yun naman talagang makakahataw ka ng gusto doon. Kanya nga lang yun na nga, kung hindi ka naman mabilis, kung hindi mo naman purpose yung maging mabilis, ay hindi na natin kailangan na dumaan doon sa mga lugar na pwedeng humataw. Lalo't hindi naman tayo nakikipagkarerahan, lalo't hindi naman na mabilis pa pati yung ating motorsiklo. Okay, so siyempre sa lugar lang tayo na tamang takbo lang. Kaya nga, no, sabi nga nila takbong pugi lang. So yan, kung matatandaan nyo po, ito yung lugar na to. Actually, nadaanan na natin, no, yung bangko na na-hold up na pelikula ni Gary Estrada, yung BPI. Yung hold up na napatay niya lahat yung hold upper is dito po yun, sa lugar na ito. Bagos nadaanan na natin yung bangko. Andiyan pa rin yung bangko ngayon, pero nadaanan na natin siya.
natin na unahan din tayo niya, pero ganun pa man maingay ang motor niya, malakas yung tambutso niya. So sa mga riders, no, sunod na tayo kung ano yung sinabi sa batas, lalo sa nasyonal, no. Pag sinabi na hindi na natin paingayin yung tambutso natin, kumbaga ilagay na natin sa tamang ingay, kasi hindi naman talaga nakakatuwa yung maingay, nakakabuisit naman talaga, lalo kung sa residential area, tapos binibirit-birit pa ng riders. So ayun, oh, lakas, diba? So hindi siya nakakatuwa. Akala nyo lang nakakatuwa, tamang lagyan nyo lang ng kunti. Ako kasi ang tunog na gusto ko, tunog gano'n lang siya, tunog Honda, MX Honda, yung mayroon siyang bass, kumbaga ang tunog niya. Pero sabing iingayan pa, hindi na okay, yung tipong masakit na sa tainga. At siyempre dapat hindi lalagpas doon sa sukat nga ng decibel meter na ginagawa ng ating mga kapulisan or mga enforcer. So shoutout pala sa ating mga tropang PNP, no? Shoutout po sa inyo. Shoutout kay Girly Ross TV na kung saan lagi natin pinapanood yan. At ayun nga, isang pulis din yan na magandang kanyang layunin, maganda yung kanyang laman ng puso at isipan, na kung saan ay ang pagdisiplina sa ating mga kababayan na nawawala sa tamang disiplina. So shoutout sa iyo, Master. Mabuhay ka hanggat gusto mo. So yan, ilan sa mga pulis natin na magaganda yung kanilang mga hangarin. So kay Major Tesoro din po, no? Yung nagbablog sa may Palawan, napakaganda rin po ng kanyang mga hangarin dahil ay tumutulong o nagbibigay siya ng mga tulong sa ating mga kababayan. At yung iba, iba-iba ang content, no? Iba-iba. Yung iba, gustong magpayaman lang, no? May mga pulis tayo na napapanood na kung saan nagko-content lang sila para magpayaman. So hindi talaga, hindi advokasya. Pero siyempre, kanya-kanyang diskarte tayo sa buhay para kumita or gumanda ang buhay. So wala na tayong pakialam doon. Pero yun nga, mas nakikitaan kasi ng magandang puso yung mga taong nagbibigay ng inspirasyon sa ating mga kababayan. So patulad ni Girly Ross TV, hindi naman siya namimigay ng kung ano-ano, pero yung discipline is itinuturo niya sa kanyang mga na-encounter na nagkakamali. So yun yung isa sa benefits na nakukuha ng ating kababayan, yung i-correct yung mali or itama yung mali. Okay? Okay, so ano, buhay pa rin tayo, no? Cavite area. Ito yung pinaka main road or ito yung pinaka national road patungo sa Cavite. So Las Piñas, ito rin yun. Ito yung daan na ito, diretso lang siya. Ito yung old road, ika nga, no? So pagtawid dito sa may tulay ay papasok na tayo sa location ng Las Piñas City. Itong area na ito ay ito yung boundary ng Parañaque at Las Piñas.
na tayo sa Las Piñas City, no, mga biyahero, mga kuya. So, after nito, Las Piñas. Next nito is Cavite na, Bacoor. So, ganun pa man, baho ng basura. Shoutout po sa lahat ng ating mga manunood, sa ating mga viewers dyan. Shoutout sa ating MCAPS team, no? MCAPS group. Sa lahat ng grupo ng MCAPS, shoutout po sa inyo. Saan man tayo sa sulok ng ating mundo. Right? So dito, pagdating naman sa dulo, no? Kung saan ito yung mga shortcut na daanan. At ito yung lumang City Hall ng Las Piñas po, mga kaibigan. Lumang City Hall ng Las Piñas. So nalipat na kasi yan, andun na sa may Las Piñas Road na. Okay? Right, so kung didiretsin natin po itong kalye na ito, mga biyahero, no? Ito ay patungo ng Saputi. Yun, Saputi Market o Saputi Road. Ngunit tayo po ay kakanan dito dahil ay susukat tayo patungo Bacoor. Hindi na tayo dadaan sa Puti dahil matraffic na naman yun dahil nga siya ay palengke. So kakanan ngayon tayo dito, mga biyahero. Okay, yung mga didiretso na yun, patungo sila ng sa Puti Road, Las Piñas. So tayo ay kakanan dito dahil shortcut tayo dito patungo Bacoor. Okay? Okay. Okay. So, nakita niyo po, wala ganun dumadaan. Kasi shortcut po ito, di ko alam kung maraming nakakaalam dito. So, ganun pa man, para hindi na tayo dumaan doon sa may mismong Saputi Market o Saputi Palengke. So, malamang yung mga tropa natin is nag-antayan na sila sa may Bacoor, nag-antay na sila. So, siyempre tayo ay dahan-dahan lang kasi nga mahirap na. Okay? So, tayo ay nag-iingat sa ating pagbabiyahe. So, baklubak nga lang daan dito. Okay, baklubak. So, yan, kita nyo. O, malamang yung iba, umikot sila. Ayun, yung iba. Umikot sila para makarating sila rito. Tayo ay sumukat sa isang sukatan. Then, yan, pag diniretso, Cavitex po yan. So, bagkus hindi naman na tayo pwede dyan sa Cavitex dahil hindi naman 400cc yung ating motorsiklo. Maobliga tayo na umaliwa dito or umikot or mag-u-turn para makapasok tayo naman sa papuntang Bacoor, Cavite. Yan, okay? So, sabay, kakanan naman tayo ngayon dito. So, tikot lang po siya. Padiretso po ng Las Piñas naman yan, yung highway na yan. Okay? So, ayan. Dito naman tayo ngayon kasi paikot na naman tayo papuntang Bacoor naman tayo. Yan. So, ganoon lang siya, no? So, nandito na tayo sa Bacoor. 16. So, time natin, 16. 6 o'clock and 10 minutes. Kaya, abot tayo sakto bago mag 6:30. Dahil malapit na tayo sa SM. So, lumalabas. Kinaya natin mula Manila. No? Malis tayo doon ng 5:35. Then, nandito tayo ng 5:30. So, dahan-dahan lang po yun, ha. So, ganun lang siya. Kasi nga, hindi tayo nagmamibilis dahil para safety yung ating pagtakbo. At nandoon tayo dumaan sa lugar na hindi siya mabilis. Okay, so yan, lumiliwanag na. Kanina pag alis natin ay madilim pa.
Pero 5:30, 5:35 na po yun. Ayan. So, Cavitex po yan. Umikot lang tayo kasi ito na yung labasan ng Cavitex. Okay? So, right. May pusang maliit. Yun, hinintuan ng kotse yung pusa. Kasi masasagasaan yung pusa eh. Okay, so yan. O, nag-jogging oh. Ganda yung kalsada rito ngayon. Pero nung mga nakaraan, sira-sira ang kalsada dito. Ginawa na lang ito ngayon, kaya gumanda na. So yan, nasa Bacoor, Cavite na tayo, no? Ito yung lugar na ito, kung tawagin ay Talaba. Yan. Shoutout po sa mga Talaba, Bacoor, Cavite. Nasa Bacoor, Cavite na tayo. Ngayon, mayroon ulit tayong dadaan ng shortcut dito. Pero titingnan ko kasi kung hindi naman matraffic, didiretsuhin na natin itong Aguinaldo Highway. Kung hindi naman siya matraffic. So mukhang hindi naman, kaya didiretsuhin na natin itong Aguinaldo Highway. Kasi may shortcut din dyan sa kanan. Kaya nga lang, kung mapapatagal na naman tayo sa looban, dito na lang tayo sa highway kung diretso naman. Right yan, daming pasahero. Pila-pila yung pasahero. Okay, so yan, kakanan tayo dito. Ito na po yung Aguinaldo Highway, mga kabiyahero, mga kuya, no? Yan, pag diretso po natin ito, hanggang Tagaytay po ito, mga kaibigan, mga kababayan. Wala pong liko-liko yan. Diretso lang talaga siya. Hanggang Dasmariñas. Tapos Silang. Tapos Tagaytay na. Diretso. Pag diretso pa, hanggang Batangas po yan, pababa ng Batangas. So ganun po itong kalsada na ito, no? Ito yung pinaka-main road din na daan. Bagkos, nung araw po mga bihero, mga kuya, ay ito lang talaga ang daan. Kanya nga lang, nung nagawa na itong Talax, marami nang nagawa na tagusan, ay medyo nabawasan na ang mga dumadaan dito. Kaya medyo nabawasan na yung traffic. Dahil dati sobrang traffic talaga ito noong wala pang ibang daan. Okay? So yan, may ibang daan na papuntang Tagaytay, papuntang Batangas. Kaya nabawasan na yung traffic dito. May siya po ang Aguinaldo Highway. Okay, so tuloy-tuloy lang po ito, no? Wala pong liko-liko. Siyempre, pag lumikot tayo, lumiko tayo, papunta na po ng ibang bayan yun. Pero kung gusto mong papuntang Tagaytay lang talaga, dire-diretso lang po talaga ito. Wala po siyang liko-liko. May liko man, pero diretso pa rin siya. Ngayon, katulad natin, dahil hindi tayo patagaytay, liliko tayo ng pakanan. So, ang Bacoor po kasi, dito nagsasanga ang papunta ng Kawit, papuntang Maragondon, Ternate, Naik. Yan, dito. Bagkus may daan din doon sa unahan, sa bandang dulo, kanya nga lang. Dito ang pinaka unang sanga o unang daanan patungo doon sa mga nabanggit kong lugar. Okay, siya yung pinaka-closing. Okay, so nandito na tayo. SM na po ito. Nandito na yung mga tropa natin malamang. At nag-aantay na malamang. So nandito na tayo. Hanapin lang natin sila rito kung saang area sila rito naka-standby. Okay, so ang stoplight naman dito is go naman dito kahit na dahil ayan, okay, kumanan tayo. So malamang sa malamang dito natin aantayin yung ating tropa na iba. Okay, so may mga nag-aantay rin ditong tropa, no? Malamang patungo din ito ng lugar. Okay.
Dundok. Yan, so maraming ano, no, maraming tropa na mga nag-antay dito. So ibig sabihin may mga ibang grupo. Malamang itong mga grupo na ito is papunta rin doon sa pupuntahan lugar. So ayan, no, SM Bacoor, Cavite. So ayan, no, daming grupo. So dito tayo mag-antay sa kabilang side. Okay? Dito tayo mag-antay. Okay, so ayan, nakita natin na iba't ibang grupo na rin. Pero, ganun pa man, ibang grupo po siguro iyon. So, sila yung mga kasama natin. Okay? So, ayan, no, nandito na tayo. Ayan, Bacoor. Ito yung SM. Okay? So, tingnan natin yung mga tropa ko na sa